Hello mga be, magandang araw. Nandito ako ngayon sa kwarto ko sa taas. Alas 8 na ngayon ng gabi. So, Sabado ngayon, kaya madaming tao. Nandito lahat ng pamilya ni Akong, ni Lolo. Ang dami nila, sobra. Bongga. Pinapakit nila ako dito kapag nandyan sila. So, ngayon, bababa ako dun sa sala. Kasi doon ako natutulog pagkagabi. Ng mga bandang alas 11. Kasi pagka alas 11, aakit na sila, matutulog na sila. So kailangan ko nang bumaba para bantayan si Lolo. So ngayon, habang nandun pa sila sa baba, sila muna yung titingin kay Lolo. Kaya pinapaakit muna ako nila rito kasi wala naman akong gagawin sa baba. Kapag nandito sila, salo-salo kami, sabay-sabay kami kumakain. Tapos yung isang anak ni Lolo, siya yung nagluluto. Tapos meron din naghuhugas ng plato. Tulungan, tapos hindi nila ako inuutusan. Siyempre, hindi naman ganun kakapal yung mukha ko. Nagkukusa na ako, minsan ako na naghuhugas ng plato. Minsan ayaw nila. Kasi minsan lang naman daw sila nandito, kaya sila na lang daw yung gagawa. Pero sabi ko, sige okay lang ako na. Pinaghuhugas nila ako. Tapos pag sa tapon na yun, pagka namang gabi, ako na yung nagtatapon ng basura. Ang dami. Sobra. Siyempre, ang daming tao. Pero okay lang naman. Hindi na, mababait naman kasi sila. Tsaka tuwing Sabado at Linggo. Lagi yun tuwing Sabado at Linggo. Linggo, mag-uuwian na yun sila. Siguro kung bibilangin, ang dami, grabe. Siguro nasa 16 katao or 17. Lahat ng pamilya talaga. Sabi ng boss ko, ganun daw talaga sila. Kaya kailangan daw masanay na. Okay lang naman sa akin kasi hindi sila pala utos. Wala ako, nakatunganga lang ako dun. Ayaw nila magtrabahuin. Sabi nila pahinga ko na daw yun. Kasi yun nga, minsan nga na sila nandito. So sila na daw. Since mga magulang naman daw nila ngayon. Kalalabas lang namin ng ospital. Gawa ng si Lolo. Biglang nanghinad, biglang nawalan ng persa na maglakad. Hindi namin alam kung bakit, kaya sinugod namin siya sa hospital. So, isang linggo kami na dun sa emergency. Ang hirap matulog sa emergency, grabe. Pero tsagaan lang, syempre. Trabaho natin yun. Tapos after 1 week, ayun, nakakuha na kami ng available na kwarto. So, nag-stay rin kami dun ng mahigit 1 week. Medyo nagliligalig si Lolo. Lagi siya gusto niya na daw umuwi, mahigit 1 linggo. So nanghina siya, gawa ng mga kinakain niya kasi hindi naman healthy. Puro lang kinakain niya cake, ice cream. Paulit-ulit na ganun, halos, ewan ko ba. So, kauwi lang namin ngayon, kaya ngayon, bongga yung nandito ngayon. Dito yung mga pamilya niya. Parang nag-alala rin sa kanya. So, kaya ngayon nandito ako muna sa kwarto ko. Namaya, mga alas 11, kakatok yung panganay na anak ni Lolo. Ibig sabihin nun, kailangan ko lang bumaba kasi papasok sa kwarto. Kakatok lang yun hindi yung nagsasalita. Ganun, napakabait, grabe, wala akong masabi sa pamilya ko.